Nanay, ang nag-iisang tao sa buhay mo na hinding-hindi mapapagod na intindihin, alagaan at mahalin ka. Pero ang lahat ng ito ay kabaliktaran kay Louis Porton na mula sa United Kingdom. Samahan niyo akong tuklasin kung ano ang nagtulak sa kanya para patayin niya ang kanyang mga anak. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga krimen na i-upload ko. Ang channel na ito ay mga totoong pangyayari na kumitil ng mga inosenteng buhay. Simulan na natin ang kwento dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Louis Porton, siya ay 23 years old ng mga panahon na yon. At siya ay nagtatrabaho bilang sex worker at part-time model. Isa rin siyang ina sa dalawang kaibig-ibig na bata na nagngangalang Lexi at Scarlett. Si Alexi ay 3 taong gulang at si Scarlett naman ay 17 months. Inilarawan ng kanyang pamilya na ang dalawang bata ay napaka-cute at very lovable. Si Louis ay isang single mother sa kanilang mga anak. At syempre, ito ay mahirap na gawain bilang isang single parents. Ang kanilang ama ay hindi na nila nakita simula nang ipinanganak si Scarlett. Noong January 2, si Louis ay tumawag ng ambulansya para isugod sa ospital ang kanyang anak na si Lexi dahil ito raw ay parang nangangatog. Maya-maya ay agad niya itong kinansela dahil di umano ay dumating na ang kanyang ama. Ika niya ay sila na lang ang pupunta sa ospital. Nang si Lexi ay nadala na sa ospital ay agad naman siyang ginamot at nagawang gumaling. Sa mga oras na ginagamot ang kanyang anak ay nagawa pang mag-message ni Louis sa kanyang isang customer. Ang reply ng isang lalaki ay kung ang kanyang serbisyo ay babayaran agad. Ito ang kauna-unahang ginawang kakaibang pag-uugali ni Louis at gagawin pa sa hinaharap na para bang walang pakialam sa kalagayan ng kanyang anak at mas importante pa sa kanya ang kanyang sex life. Kinaumagahan, nakalabas na si Lexi sa ospital sa mga oras na 6 AM. Pagkatapos, noong January 4, si Louis ay naghahanap ng impormasyon sa internet patungkol sa sakit ni Lexi. Tapos ay agad siyang tumawag sa 911. Ika niya, nadiskubre niya daw na ang kanyang anak ay hindi na humihinga. Ngunit ito ay dahilan lang ni Louis dahil tinangka niya talaga itong patayin. Sa kabilang banda ay dumating na ang paramedic at muling nakasurvive si Lexi. Sa kabilang banda, si Louis ay sumulat sa kanyang kaibigan noong gabing ding yun. Ika niya ay hindi pa rin siya tama sa mga ginawa niya. Dagdag niya, namatay na daw si Lexi ng 20 minutes sa oras na 3:30 AM. Ngunit ito ay nakaligtas muli. Nung sumunod na araw, kinontak niya ang isang local photographer. Sabi niya, ang 300 pounds ay sapat na nakabayaran sa kanyang serbisyo. Naisip niya pa talaga ang mga gantong bagay sa kabila na ang kanyang anak ay halos bawian na ng buhay. Mas importante pa talaga sa kanya ang tawag ng init ng katawan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan kung ano talaga ang nangyari kay Lexi, sinabi ng mga doktor na baka raw siya ay may chest infection. Si Lexi ay binigyan na lang ng antibiotics. Ito ang pangalawang beses na ginawa ni Louis. Sa totoo lang, ay talagang gusto niyang patayin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpigil nito sa paghinga. At sabihin nito ay aksidente lang o kaya ay sanhi ng isang natural na pagkamatay. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy siyang maghanap ng isang partikular na topic. Habang siya ay nagbabrowse sa internet ay may nakita siyang istorya sa Sky News patungkol sa isang batang namatay sa isang flu virus at isang istorya tungkol sa kung gaano katagal muling magkakamalay ang isang bata pagkatapos nitong malunod at isang article tungkol sa 5 kakaiba na mangyayari kapag ikaw ay namatay. Sinearch niya rin na mamamatay ka ba talaga kung tatakpan ng ilong at lalagyan ng tape ang bibig. Madaling araw noong January 15, 2018, muling tumawag si Louis sa 911. Ika niya ay natagpuan niyang patay si Lexi sa kanyang kama. I'm
ambulance service. Is the patient breathing? No, They're not breathing. no. Okay. And who was it we're talking about? Lexi, she's 3. She's 3. Bear with Yeah. Okay. So she's unconscious and she's not breathing. So help has been arranged, okay? Agad na rumisponde ang mga paramedics sa emergency call. At natagpuan na nga nilang patay si Lexi. At natuklasan din nilang ito ay kamamatay lang sa mga oras na kanilang pagdating. Ang biglaan at hindi inaasahang pagkamatay ng isang bata ay kinabahala nila. Noong January 19, isang doktor na nagngangalang Philip Cox ang nagsagawa ng postmortem examination kay Lexi. Ang sabi niya, ang pagkamatay ni Lexi ay hindi natural na nangyari. Siyempre, sa mga oras na yon, ay hindi pa nila alam ang sinearch ni Luis sa internet. Pero ito ay matutuklasan din. Samantala, si Scarlett ay nasa kustodiya pa rin ni Luis dahil ang social service ay hindi nakikialam sa nangyari patungkol kay Lexi. Sa mga sumunod na araw, si Luis ay hindi nakitaan ng anumang lungkot sa pagkamatay ni Lexi dahil nagawa niya pa ring lumandi. Sa katunayan ay inaccept niya ang halos 41 request sa dating apps na Meet Me. Ito ay nangyari noong January 16. Isang kaibigan ni Luis ang nagtanong kung ano ang kinamatay ni Lexi. Pabirong sinabi ni Luis, kinailangan niya daw itong gawin, sabay tawa ng malakas. Dagdag niya pa, ngayon ay isa na lang. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, nanindig ang kanyang balahibo. At habang inaasikaso ni Luis ang burol ng kanyang anak, siya ay nakitang nakikipag-FaceTime at tumatawa ng malakas. Ang kanyang mga ikinikilos ay talagang ikinagugulat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasunod nito ay pinagbebenta ni Luis ang mga naiwang damit ni Lexi sa halagang 20 pounds. Ito ay binenta niya sa Facebook. Tapos noong February 1, makaraan ng 3 linggo, dinala ni Luis ang kanyang anak na si Scarlett sa ospital dahil di umano siya raw ay may sakit. Dito sa CCTV footage makikitang nagmamaneho si Luis at nasa likod ang kanyang anak na si Scarlett na wala ng buhay. Sa kanyang pagpunta sa ospital, siya ay tumigil sa isang retail park sa Elliot para tumawag sa 111. Ang 111 hotline ay isang non-emergency service sa UK. Ika niya, si Scarlett daw ay natutulog sa sasakyan habang siya ay nagmamaneho papuntang hospital. Tinanong siya ng operator kung kaya niya daw itong gisingin. Ang sagot ni Luis ay hindi niya na daw kaya kasi si Scarlett ay patay na. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamaneho patungong hospital. Nang makakita siya ng gasolinahan, siya ay huminto dito upang magpagas muna. Ang nakikita nyo ngayon ay ang actual footage na mula sa gasoline CCTV. Si Scarlett ay nasa likuran at wala nang ang buhay sa mga oras na yan. Ang emergency service ay dumating at natagpuan na nga nilang patay si Scarlett. Ang paramedics ay nagsimula nang magtanong kung ano ang nangyari. Sagot ni Luis, si Scarlett daw ay tinamaan ng isang flu. Ito ay katulad din daw sa nangyari sa kanyang kapatid na pagkatapos tamaan ng sakit ay agad ding namatay. Ang mga paramedics ay nagulat dahil hindi man lang nila nakitaan ng anumang emosyon si Luis habang kinikwento ang nangyari sa kanyang anak. Kasunod ng pagkamatay ni Scarlett, si Dr. Cox ay muling nagsagawa ng postmortem kasama niya ang isa pang pathologist. Sila ay nagtulungan para magsagawa ng isang postmortem kila Lexi at Scarlett. Hindi natural ang pagkamatay ng dalawang bata. Base ito sa mga resultang lumabas. Natuklasan din nila na ang dalawang bata ay namatay dahil mayroong pumigil sa kanilang paghinga. Nakitaan din si Scarlett ng pagdurugo banda sa kanyang leeg, isang maliwanag na pananakal. Pagkatapos nito ay agad naglabas ang mga pulis ng murder investigation. Nagkaroon ng matinding katibayan na si Lexi at Scarlett ay namatay dahil mayroong pumigil sa kanilang paghinga. Meron din silang natagpuang dugo sa unan ni Scarlett na umuugnay sa kanyang pagpatay. Ayon din sa investigasyon, maliwanag na tumawag si Luis na huli na ang lahat sa emergency hotline. Kasi raw, para hindi na nila maagapan ang mga bata.
At noon ngang March 20, 2018, inaresto si Luis sa kahinahinalang pagkamatay ni Lexie at Scarlett. Isang kaibigan ni Luis ang lumapit sa otoridad. Pahayag niya ay nabanggit daw ni Luis na gagawin niya ang lahat mawala lang ang kanyang anak. Ang sabi naman ng dati nilang landlord sa kanilang tinitiran ay madalas siya ang nagbabantay sa mga bata, habang si Luis ay nagsha-shopping at nakikipagharutan sa kanyang mga customer. May nakapagsabi rin na habang nasa ospital si Lexie, si Luis naman daw ay abalang nagpapadala ng kanyang mga hubad na larawan sa mga lalaki mula sa CR. At ang lahat ng kanyang Google search na sinabi ko kanina ay natuklasan na. Gayon din ang lantarang kawalan niya ng pag-aalala sa kanyang mga anak. Nang pinagduktong-duktong ang lahat ng ebidensya, walang duda na pinatay niya ang kanyang musmus na anak. Habang siya ay inuusig sa korte, sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at gagawin niya ang lahat mabigyan lang ng maayos na buhay. Ika niya ay wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit habang siya ay inuusig, hindi siya nakita ng anumang kalungkutan. Si Luis ay walang sakit sa pag-iisip na umuugnay sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit ang mga ebidensya ay tumutukoy sa kadahilanang nagiging hadlang na ang kanyang mga anak sa kanyang sariling interes higit sa lahat sa kanyang sex life.